Sa gabing dapat ay puno ng musika at pagdiriwang, kamatayan ang naging handog ni Elena. Sa harap ng mga ilaw at huwad ng ngiti, malamig na iniutos ng kabit. Itapon mo siya sa dagat, Renato. Wala nang halaga ang babaeng yan. At ang lalaking minsang nangakong mamahalin siya habang buhay ay walang pag-aalinlangang tumalima. Habang nilalamon ng nagyayelong alon ang kanyang katawan at unti-unting nauubos ang kanyang huling hininga, hindi takot ang isinilang sa puso ni Elena, kundi isang sumpang puno ng puot. Hinding-hindi ako mamamatay bilang biktima. Babalik ako bilang bangungot na sisira sa inyong lahat. Sa isang mundong binuo ng pagtataksil, kasakiman at huwad na pag-ibig, sino ang tunay na magwawagi kung ang kapalit ng bawat tagumpay ay dugo at paghihiganti? Wala ka ng silbi sa buhay ko, Elena. Isang pabigat ka na lang na kailangang kalimutan. Ang boses ni Renato ay parang isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng kanilang tahanan. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Ang bawat salitang binitawan niya ay may bigat ng isang hatol na hindi na mababago. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Elena ang isang malaking bandahado ng espesyal na adobo. Ang paboritong putahe ni Renato na 4 na oras niyang niluto ng may pagmamahal. Namumula pa ang kanyang hintuturo dahil sa aksidenteng pagkadapo nito sa mainit na kawali. Isang hapdi na binaliwala niya dahil ang tanging hangad niya ay mapangiti ang asawa sa gabi ng anibersaryo ng promosyon nito bilang tamfantoy cow. Ngunit sa harap ng mga salitang narinig, ang init ng pagkain ay tila naglaho, napalitan ng isang nanunuot na ginaw na nagsimula sa kanyang mga paa hanggang sa umabot sa kanyang dibdib. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga kamay. Ang bandahado na sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang pagsisilbi at pagpapakumbaba ay dulas na kumawala sa kanyang hawak. Ang ceramic na pinggan ay nagkabasag-basag sa sahig. Kumalat ang sarsa at ang mga piraso ng karne na parang mga pangarap na biglang nagkadurog-durog. Walang tunog ng pagbagsak ang nakapantay sa lakas ng tibok ng puso ni Elena na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Renato, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Elena ay halos isang bulong, paos at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Humarap sa kanya si Renato. Ayos na ayos sa kanyang mamahaling suit, ang bawat hibla ng buhok ay walang pagkakamali. Huwag kang umarte na parang biktima, Elena. Hindi ka na nababagay sa mundong ginagalawan ko ngayon. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy bawang, laging pagod, walang alam kundi ang gawaing bahay. Kailangan ko ng isang asawang kayang tumayo sa tabi ko sa harap ng mga makapangyarihang tao, hindi isang babaeng hanggang kusina lang ang narating. Hindi pa nakakasagot si Elena nang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Lumabas mula roon si Miranda, ang matalik na kaibigan ni Elena, na suot ang isang malasutlang robe na pag-aari mismo ni Elena. Ang bawat hakbang ni Miranda ay may kasamang mapang-uyam na ngiti. Ang mga matang dati ay puno ng kunwaring malasakit ay nagniningning na ngayon sa tagumpay. Don't make it harder for him, Elena, sabi ni Miranda habang humahawak sa braso ni Renato. Isang galaw na pag-aari lamang ng isang asawa. Renato deserves someone who can match his status. Someone like me. Matagal na kaming nagtitiis sa pagiging ignorante mo. Isipin mo na lang na ito ang paraan namin para palayain ka sa buhay na hindi mo naman naiintindihan. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang katarungan para sa lahat ng sakripisyong ginawa niya. Ang pagbenta niya sa mga lupain ng kanyang magulang para lang tustusan ang pag-aaral ni Renato sa law school. Ang paggising niya sa madaling araw para siguraduhing maayos ang lahat bago ito pumasok. Pero ang tanging lumabas sa kanyang mga mata
ay ang mga luhang tahimik na dumadaloy, mainit at puno ng hinagpis. Ang mga bata. Renato, paano ang mga anak natin? Muling pagmamakaawa ni Elena. Ang kanyang huling sandata. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Renato. Ang mga bata. Napag-usapan na namin ni Miranda yan. Mas mapapalaki sila ng maayos sa piling ng isang babaeng may pinag-aralan at koneksyon. Ipapaalam na lang namin sa kanila na iniwan mo sila para sumama sa ibang lalaki. Mas madali kasing tanggapin ang galit kaysa ang kahihiyan na ang nanay nila ay isang hamak na katulong sa loob ng sarili niyang bahay. Ang mundo sa paligid ni Elena ay nagsimulang umikot. Ang mga pamilyar na pader ng kanilang tahanan, ang mga litrato ng kanilang kasal na nakasabit sa dingding, lahat ay tila naging mga estranghero na nagtatawanan sa kanyang pagkakalugmok. Ang bawat salita ni Renato ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Unti-unting pinapatay ang huling bahid ng dignidad na mayroon siya. Lumapit si Renato sa kanya. Hinawakan siya ng mahigpit sa panga. Sapat na para maramdaman niya ang sakit, ngunit hindi sapat para makasigaw siya. Huwag kang susubok na lumaban, Elena. Ako ang batas sa bayang ito. Wala kang pera, wala kang impluensya, at ngayon, wala ka na ring pamilya. Binitawan niya si Elena nang may pandidiri na parang humawak siya sa isang maduming basahan. Mag-ayos ka. Mamayang gabi, sasama ka sa amin sa yate. Doon natin tatapusin ang lahat ng usaping legal. Isang pirma mo lang at palalayain na kita sa paraang hindi mo malilimutan. Naiwang nakatulala si Elena sa gitna ng basag na pinggan at talsik ng ulam sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, tanging ang isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang katanungang wala pang kasagutan sa gitna ng dilim na dumarating. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal ng tapat kung ang tanging ganti sa kanya ay ang pagbura sa kanyang pag-iral? Huwag ka nang lumaban, Elena. Mas mapapadali ang lahat kung hahayaan mo na lang ang agos na kumuha sa'yo. Sa mundong ito, ang mga mahihina ay kailangang maglaho para magbigay daan sa mga katulad naming marunong humawak ng kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ni Renato ay hinaluan ng malakas na ihip ng hangin sa gitna ng dagat. Nakatayo sila sa gilid ng marangyang yate, ang barkong binili ni Renato gamit ang perang minana ni Elena mula sa kanyang mga magulang. Ang kislap ng mga ilaw sa deck ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan, isang maperpektong gabi para sa isang pagdiriwang, ngunit isang madilim na bitag para sa isang asawang tapat. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na hinahawakan ni Elena ang isang maliit na kwintas na may locket. Sa loob niyon ay ang larawan ng kanyang dalawang anak, sina Nathan at Sofia. Iyon ang tanging lakas na natitira sa kanya habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking hinalikan niya bago matulog sa loob ng 10 taon ay siya ring lalaking nagnanais na kitlin ang kanyang hininga. Renato, nagmamakaawa ako. Huwag ang ganito. Ang paos na tinig ni Elena ay halos malunod sa ingay ng makina ng yate. Kunin mo na ang lahat. Ang pera, ang bahay, ang lahat ng ari-arian. Huwag mo lang akong ilayo sa mga anak ko. Hayaan mo akong maging ina nila, kahit sa malayo. Isang mapait at nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Miranda habang nakasandal sa balikat ni Renato. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine. Ang pulang likido ay tila dugo sa ilalim ng liwanag ng buwan. You're so pathetic, Elena. Akala mo ba ay hahayaan ka naming mabuhay para maging mantsa sa malinis na pangalan ni Renato? Sa oras na mawala ka, ang mga bata ay magkakaroon ng bagong ina. Isang inang may dignidad, hindi isang basahang katulad mo.
Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang matinding pag-vibrate sa kanyang dibdib. Hindi iyon galit, kundi isang uri ng pagkawasak na hindi na kailanman mabubuo pa. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama, ang kanilang unang date, ang kapanganakan ng kanilang mga anak, ang mga pangakong binitawan ni Renato sa harap ng altar, ay tila mga piraso ng salamin na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang mga tuhod at sa isang iglap, nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng yate. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa railing. Tumingala siya kay Renato, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking minahal niya. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang halimaw na nakatago sa likod ng isang kagalang-galang na tamfan. Tapusin na natin ito, ang malamig na utos ni Renato. Bago pa man makasigaw si Elena, naramdaman niya ang malakas na pagtulak ng mga kamay ni Renato sa kanyang balikat. Ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse, tumama ang kanyang likod sa railings bago siya tuluyang bumulusok pababa. Ang hangin ay mabilis na humampas sa kanyang mukha at sa loob ng ilang segundo ng mga pagkahulog, ang lahat ay tila tumigil. Nakita niya ang yate na mabilis na lumalayo, nakita niya ang silweta ni Renato at Miranda na nakadungaw, walang bahid ng pagsisisi. Ang katawan ni Elena ay bumaon sa malamig at madilim na yakap ng karagatan. Ang unang dampi ng tubig alat ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang balat. Ang lamig ay agad na nanuot sa kanyang mga buto at ang bigat ng kanyang basang damit ay tila mga kadenang humihila sa kanya pababa sa kailaliman. Sinubukan niyang kumawag, sinubukan niyang abutin ang ibabaw, ngunit ang bawat pagbuka ng kanyang bibig ay pinapalitan ng tubig na pumupuno sa kanyang baga. Ang kadiliman sa ilalim ng dagat ay nagsimulang bumalot sa kanyang paningin. Sa gitna ng katahimikan sa ilalim ng alon, ang huling imaheng pumasok sa kanyang isipan ay ang mga ngiti ni Nathan at Sofia. Panginoon, kung ito na ang dulo, huwag mo silang pabayaan. Ang huling hiling ng kanyang puso habang unti-unting nawawala ang liwanag. Ngunit sa gitna ng unti-unting pagkawala ng kanyang malay, isang bagong damdamin ang sumiklab sa kanyang nanlalamig na dugo. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang dami ng tubig. Isang pangakong mas matindi pa sa kamatayan. Kung bibigyan siya ng pagkakataon na muling huminga, hindi na siya ang Elena na marunong lamang magsakripisyo. Ang Elena na lulutang mula sa kailalimang ito ay magiging isang daluyong nagigiba sa lahat ng pader ng kasinungalingang itinayo ni Renato. Paano nga ba matatahimik ang isang kaluluwang pilit na pinatahimik bago ang kanyang takdang panahon? At sa oras na muling magbukas ang kanyang mga mata, sino ang unang makakatikim ng lupit ng isang inang inalisan ng lahat? Ang dagat ay hindi lamang libingan ng mga lihim, ito rin ay nagsisilbing duyan ng muling pagsilang para sa mga kaluluwang hindi pa nakatadhana sa kabilang buhay. Sa pagitan ng mga alon at ng madilim na langit, ang katawan ni Elena ay dinala ng agos patungo sa isang pampang na malayo sa kinang ng Manila. Doon, sa isang maliit na baryo ng mga mangingisda, ang katahimikan ng madaling araw ay binalot ng amoy ng patis at alat ng dagat. Isang matandang mangingisda, si Mang Jose, ang nakakita sa isang maputing figura na nakasubsob sa mga buhangin, bahagyang tinatamaan ng bawat paghampas ng mahinahong alon. Nang imulat ni Elena ang kanyang mga mata, ang unang naramdaman niya ay ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, na tila ba bawat paghinga niya ay may kasamang mga durog na bubog. Ang kisame ng kubo na gawa sa nipa ay naging malabo sa kanyang paningin, at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila pilit na binabasag ng isang hindi nakikitang martilyo. Dahan-dahanan lang, iha. Huwag kang pilit na bumangon. Ang malambot na boses ni Aling Maria, ang asawa ni Mang Jose, ang sumalubong sa kanya.
Inilapit ng matanda ang isang basong may maligamgam na tubig sa mga labi ni Elena na tuyot at may mga sugat. Himala ng Panginoon na nakaligtas ka. 3 araw kang walang malay. Gusto ni Elena na magtanong. Gusto niyang malaman kung nasaan siya. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol ng sakit. Ang bawat alaala ng yate, ng pagtulak ni Renato, at ng mapang-uyam na tawa ni Miranda ay bumalik na parang isang tsunami sa kanyang isipan. Kasabay ng panunumbalik ng kanyang malay ay ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi na humahalo sa amoy ng langis na ipinapahid ni Aling Maria sa kanyang mga pasa. Lumipas ang mga linggo sa loob ng maliit na kubong iyon. Sa bawat subo ng lugaw na ibinibigay ni Aling Maria, unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling isang malalim at madilim na hukay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa isang lumang bangko, sa tapat ng maliit at maingay na telebisyon ng mag-asawa, nakita niya ang balitang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nandoon si Renato, nakasuot ng itim na suit, may hawak na panyo at kunwaring pinapahid ang mga matang wala namang luha. Ang aking asawa, si Elena, ay isang huwarang ina at kabiyak. Ang kanyang pagkawala sa gitna ng dagat ay isang trahedyang hindi ko kailanman malalagpasan. Ang pahayag ni Renato sa harap ng mga kamera. Sa tabi niya, nakatayo si Miranda. Suot ang isang itim na belo, ngunit ang mga mata nito ay nagpapakita ng isang tagumpay na hindi kayang itago ng anumang pagdadalamhati. Sa gabing dapat ay puno ng musika at pagdiriwang, kamatayan ang naging handog ni Elena. Sa harap ng mga ilaw at huwad ng ngiti, malamig na iniutos ng kabit, itapon mo siya sa dagat, Renato. Wala nang halaga ang babaeng iyan. At ang lalaking minsang nangakong mamahalin siya habang buhay ay walang pag-aalinlangang tumalima. Habang nilalamon ng nagyayelong alon ang kanyang katawan at unti-unting nauubos ang kanyang huling hininga, hindi takot ang isinilang sa puso ni Elena, kundi isang sumpang puno ng puot. Hinding-hindi ako mamamatay bilang biktima. Babalik ako bilang bangungot na sisira sa inyong lahat. Sa isang mundong binuo ng pagtataksil, kasakiman, at huwad na pag-ibig, sino ang tunay na magwawagi kung ang kapalit ng bawat tagumpay ay dugo at paghihiganti? Sinungaling! Ang unang salitang namutawi sa mga labi ni Elena pagkalipas ng mahabang panahon. Ang kanyang boses ay hindi na ang malambing na tinig ng isang masunuring asawa. Ito ay malalim, paos, at puno ng isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Isang gabi, lumapit si Elena sa isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding ng kubo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat mula sa pagkakahampas sa mga bato ng dagat. Ang kanyang balat ay naging mas madilim dahil sa araw, at ang kanyang mga mata, ang mga matang dating puno ng pag-ibig, ay tila dalawang madilim na uling na nagnininga sa galit. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang gunting na ginagamit ni Aling Maria sa pananahi. Walang pag-aalinlangan niyang pinutol ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Renato noon. Habang nalalaglag ang bawat hibla sa sahig, nararamdaman ni Elena ang paglaya mula sa kanyang lumang pagkatao. Patay na si Elena. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang bagong anyo sa salamin. Ang babaeng iniwan ninyo sa dagat ay hindi na kailanman babalik. Sa mga sandaling iyon, ang pasasalamat niya sa mag-asawang nagligtas sa kanya ay naging pundasyon ng kanyang bagong plano. Hindi sapat ang mamatay sila Renato at Miranda. Kailangan nilang maranasan ang mawalan ng hangin habang dilat ang mga mata. Kailangan nilang maramdaman ang bawat hapdi ng pagkakanulong ginawa nila sa kanya. Iha, ano ang balak mo? Tanong ni Mang Jose na nakatayo sa may pinto. Tila nararamdaman ang bigat ng aura na nagmumula sa babaeng kanyang iniligtas. Humarap si Elena. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot.
Kukunin ko lang po ang nararapat para sa akin, Mang Jose. At sisiguraduhin kong sa oras na magkita kami muli, sila naman ang magmamakaawa para sa kanilang buhay. Paano magsisimula ang isang babaeng walang kahit ano laban sa isang lalaking hawak ang batas at kapangyarihan? Ngunit para kay Elena, ang dagat na pumatay sa kanya ang siya ring nagbigay sa kanya ng pinakamalakas na sandata, ang kawalan ng takot sa kamatayan. Ang ganda ng mga alahas na ito, Renato. Bagay na bagay sa susunod na First Lady ng bayang ito. Ang boses ni Miranda ay puno ng pagmamalaki habang nakasandal sa balikat ni Renato sa loob ng isang napakagarang ballroom sa Manila. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang lahat ay tila limot na ang trahedyang sinapit ni Elena. Ang dating pighati ay napalitan ng ningning ng mga diamante at tunog ng mga baso ng champagne na nagtatamaan sa isa't isa, na lumilikha ng isang himig ng huwad na kaligayahan. Sa isang sulok ng madilim na pasilyo patungo sa main hall, isang babae ang nakatayo, tahimik na nagmamasid. Hindi na siya ang babaeng amoy bawang at may magaspang na kamay. Ngayon, suot niya ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling sutla. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng porselana at ang kanyang buhok ay maikli ngunit napaka-elegante. Ang kanyang mukha na binago ng mga dalubhasang doktor sa ibang bansa gamit ang perang ipinamana sa kanya ng mga mangingisdang nagligtas sa kanya. Nalingid sa kaalaman ng lahat ay mga retiradong mayamang negosyante pala na nagpasyang mamuhay ng simple, ay isa ng sining ng kagandahan at lamig. Siya na ngayon si Madam Elara, ang misteryosong investor mula sa Singapore na balita sa buong bansa. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib nang makita niya si Renato na tumatawa. Ang mga kamay nito ay nakapulupot sa baywang ni Miranda. Ang bawat tawa ni Renato ay parang isang sampal sa kanyang alaala, isang paalala na ang buhay na inakala niyang sa kanya ay ninakaw at pinalitan ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig, ay isa ng matigas na baluti na gawa sa galit at determinasyon. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa ballroom. Ang bawat hakbang ng kanyang mga stiletto sa makintab na sahig ay tila isang babala na hindi naririnig ng mga naroon. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ang katahimikan ay unti-unting lumaganap sa silid, habang ang mga tao ay nagbubulungan, nagtatanong kung sino ang reynang ito na tila nagdala ng sariling liwanag at dilim. Ladies and gentlemen, our highest bidder for the Ocean's Heart Necklace, Madam Elara, ang anunsyo ng auctioneer na sinundan ng masigabong palakpakan. Lumapit si Renato, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad at paghanga sa harap ng makapangyarihang babae. Hindi niya alam na ang babaeng tinitingala niya ngayon ay ang asawang itinapon niya sa gitna ng unos. Isang karangalan na makilala ka, Madam Elara, sabi ni Renato. Kinuha ang kamay ni Elena at hinalikan ito ng bahagya. Ang iyong kagandahan ay tila isang pamilyar na panaginip, ngunit mas matindi ang iyong presensya. Naramdaman ni Elena ang pangingilabot sa bawat himay-may ng kanyang balat sa oras na dumapo ang mga labi ni Renato sa kanyang kamay. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay at isampal ito sa mapagkunwari niyang mukha, ngunit nanatili siyang kalmado. Nagpakawala siya ng isang matipid na ngiti, ang uri ng nangiti na hindi umaabot sa mga mata. Salamat, Tamfan Renato. Marami akong narinig tungkol sa iyong mabilis na pag-akyat sa kapangyarihan. Ang sagot ni Elena sa wikang Taglish, ang boses niya ay naging mas malalim at may awtoridad. Napansin ni Miranda ang kakaibang tingin ni Renato kay Elara. Lumapit siya at kumapit ng mahigpit sa braso ng asawa, tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Welcome to Manila, Madam Elara. Sana ay magustuhan mo ang aming lungsod. Hindi lahat dito ay kasing ganda ng nakikita mo. Marami ring basura sa paligid. Tumingin ng diretso si Elena sa mga mata ni Miranda.
Naniniwala ako na ang basura ay madaling linisin, Miranda. Ang kailangan lang ay ang tamang lakas ng loob para itapon ito sa lugar kung saan ito nararapat. Bahagyang natigilan si Miranda sa kataliman ng pananalita ni Elera. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, umihip ang isang mahinang hangin mula sa bukana ng ballroom na naging dahilan upang mahawi ang ilang hibla ng buhok ni Elena sa kanyang leeg. Doon sa ilalim ng liwanag ng malaking chandelier, nakita ni Renato ang isang maliit na puting peklat, hugis ng isang bituin sa likod ng tainga ni Elera. Isang peklat na pamilyar sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig, dahilan upang matapon ang ilang patak nito sa kanyang mamahaling suit. "May problema ba, Renato?" tanong ni Miranda na may pagtataka. Hindi sumagot si Renato. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa peklat ni Elera. Ang kabog ng kanyang dibdib ay naging mabilis. Isang pakiramdam ng takot na matagal na niyang ibinaon ay biglang bumangon mula sa hukay. Sino nga ba ang babaeng ito na tila may dala ng mga multo ng kanyang nakaraan? At kung ang patay ay hindi talaga namatay, paano niya haharapin ang muling pagkabuhay ng kanyang sariling kasalanan? Huwag na huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng nanay ninyo sa bahay na ito. Patay na siya. At kung ayaw ninyong sumunod sa kanya, matuto kayong tumahimik. Ang matinis at galit na boses ni Miranda ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon. Ang mansyong dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at tawanan, ngunit ngayon ay tila naging isang malamig na bilangguan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Madam Elara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mamahaling bag na naglalaman ng mga regalong hindi niya pa maibigay ng direkta. Ang bawat salitang binitawan ni Miranda ay parang mga latay ng pamatok sa kanyang likuran, nagpapakulo sa kanyang dugo, ngunit pinipilit niyang manatiling kalmado. Huminga ng malalim si Elena bago hudyatan ng kanyang bodyguard na kumatok. Nang bumukas ang pinto, agad na nagbago ang anyo ni Miranda. Ang kaninang mukhang halimaw ay biglang napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang uri ng nangiti na ginagamit niya para makuha ang tiwala ng lahat. "Madam Elara, what a pleasant surprise! Hindi ko inaasahan na bibisita ka sa aming tahanan ng ganito kaaga." Ang bati ni Miranda bago bumaling sa dalawang bata na nakatayo sa gilid, sina Nathan at Sofia. "Mga anak, batiin ninyo ang ating espesyal na bisita." Tiningnan ni Elena ang kanyang mga anak. Ang puso niya ay tila gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Si Nathan, na dati ay laging masigla, ngayon ay nakayuko at tila may takot sa kanyang mga mata. Si Sofia, ang kanyang bunso, ay mas lalong pumayat. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos na itinusod ni Elena ay ngayon ay gulo-gulo at tila napabayaan. "Hello po, madam," ang mahinang bati ng dalawang bata. Ang kanilang mga boses ay walang buhay, tila mga anino na lamang sa sarili nilang bahay. "Hello, children," ang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, ngunit agad niyang binalanse. Lumapit siya at lumuhod ng kaunti para mapantayan ang taas ng mga bata. Sa malapit, nakita niya ang isang maliit na pasa sa braso ni Sofia na pilit itinatago ng mahabang manggas ng damit nito. Ang galit na nararamdaman ni Elena ay naging isang matalim na kutsilyo sa kanyang lalamunan, ngunit kailangan niyang magpigil. "I brought some chocolates and books for both of you. I hope you like them." Habang iniabot niya ang mga regalo, hindi sinasadyang dumapo ang mga daliri ni Elena sa kamay ni Sofia. Ang init ng balat ng kanyang anak ay nagdulot ng isang kuryente na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang yakapin ang mga ito nang mahigpit. Gusto niyang sabihing, "Anak, nandito na si Mommy. Hindi ko na kayo iiwan." Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang ayusin ang gulugulong buhok ni Sofia.
Salamat po, madam, sabi ni Sofia. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Elena. May kung anong liwanag ang sandaling sumilay sa mga mata ng bata, isang pagkilala na hindi kayang ipaliwanag ng luhika. Miranda, pasensya ka na sa abala. I was just in the neighborhood for a business meeting and I thought of dropping by to discuss the resort project with Renato. Paliwanag ni Elena habang tumatayo. Ibinabalik ang kanyang maskara bilang Madam Elara. Naku, walang anuman, madam. Renato will be home any minute now. Bakit hindi ka muna magmeryenda? Ang alok ni Miranda, habang pasimple niyang tinutulak ang mga bata patungo sa kusina. Nathan, Sofia, pumasok na kayo sa loob. Huwag kayong magulo rito. Bago pa man makaalis ang mga bata, lumapit si Sofia kay Elena at hinawakan ang dulo ng kanyang gown. Inamoy ng bata ang hangin sa paligid ni Elena, ang pamilyar na halimuyak ng sampagwita at vanilla. Isang espesyal na halo ng pabango na tanging si Elena lang ang gumagamit noon, isang amoy na hindi nabura ng dagat o ng panahon. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Nakita ni Miranda ang ginawa ng bata at agad itong hinila ng marahas palayo. Sofia, what are you doing? Ang kulit mo talagang bata ka. Ngunit bago pa man makapagsalita si Miranda, tumingin si Sofia kay Elena nang may mga matang puno ng luha at pag-asa. Mommy, ang mahinang bulong ng bata, isang tawag na sapat na para gumuho ang buong mundo ni Elena. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila nawala. Ang bawat mata ay nakapako sa maliit na bata. Si Renato ay kakapasok pa lamang sa pinto at narinig ang huling salitang binitawan ng kanyang anak. Ang takot sa mukha ni Renato ay nagtagpo sa pagtataka sa mukha ni Miranda habang si Elena ay nakatayo sa gitna ng unos, pilit na pinipigilan ang sariling bumagsak sa harap ng katotohanang baka ang kanyang sariling anak ang sisira sa kanyang maingat na inihandang paghihiganti. Paano itatago ng isang ina ang kanyang pagkatao kung ang sariling dugo niya ang tumatawag sa kanya? At ano ang gagawin ni Renato kapag napatunayan niyang ang multong kinatatakutan niya ay buhay at nasa loob mismo ng kanyang pamamahay? Ano ang tinawag mo sa kanya, Sofia? Ulitin mo ang sinabi mo. Ang boses ni Renato ay parang isang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa buong sala. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga kay Madam Elara, ay ngayon ay nanlilisik sa takot at pagdududa. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang anak ay may kasamang bigat ng isang taong pilit na itinatago ang isang malagim na lihim. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang salitang mommy ay parang isang bala na tumama ng diretso sa kanyang puso. Winawasak ang matitigas na pader na itinayo niya sa loob ng 6 na buwan. Gusto niyang luhuran ng anak, gusto niyang aminin ang lahat, ngunit alam niyang ang isang maling galaw ay magiging katapusan ng kanyang pagkakataong mabigyan sila ng katarungan. I'm sorry, Tamfan Renato. Ang malamig at kalmadong boses ni Elena ang bumasag sa tensyon. Bahagya siyang tumawa, isang tawang walang kasing pait, ngunit tunog elegante. Baka masyado lang naninibago ang bata sa presensya ng isang bisita. O baka naman, kulang lang siya sa aruga ng isang tunay na ina, kaya kung sino-sino ang tinatawag niyang mami. Ang huling pangungusap ni Elena ay parang isang sampal sa mukha ni Miranda. Namula ang mukha ng kontrabida, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad. Anong ibig mong sabihin, madam? I am doing everything for these children. Sadyang matigas lang ang ulo ng batang iyan, mana sa kanyang nanay na walang utang na loob. Hinarap ni Elena si Miranda. Ang kanyang mga mata ay tila 2 matalim na balisong. Really? Because if I were a mother, I wouldn't let my child have bruises on her arms.
Isang malaking kahihiyan sa inyong reputasyon kung malalaman ng publiko na ang asawa ng isang kagalang-galang na tamfan ay hindi kayang mag-alaga ng bata, di ba? Natigilan si Miranda. Ang takot na mawala ang kanyang imahe sa lipunan ay mas matindi pa sa kanyang galit. Agad niyang hinila si Sofia patungo sa likuran niya. Pilit na itinatago ang pasa ng bata. Huwag na nating palakihin ang usapin. Singit ni Renato. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Tinitigan niya ng matagal si Elena. Tila hinahanap ang anino ng babaeng itinapon niya sa dagat sa ilalim ng mamahaling make-up at matapang na aura ni Madam Elara. Madam, pagpasensyahan mo na ang aking anak. Mula nang mawala ang kanilang ina, naging maligalig na ang kanilang isipan. Naiintindihan ko, Renato. Sagot ni Elena. Ginamit niya ang pangalan nito nang walang anumang titulo, isang paraan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Actually, I came here to offer you a deal. Ang Black Pearl Resort Project ay nangangailangan ng isang legal consultant at ikaw ang unang pumasok sa isip ko. It's a multi-million deal. Sigurado akong makakatulong ito sa iyong kampanya sa susunod na eleksyon. Ang kislap ng kasakiman ay agad na rumespeto sa mga mata ni Renato. Ang takot ay sandaling natakpan ng ambisyon. Isang malaking oportunidad iyan, madam. Bakit hindi tayo mag-usap sa aking opisina? Miranda, iakyat mo na ang mga bata. Habang naglalakad si Elena patungo sa opisina ni Renato, naramdaman niya ang titig ni Nathan sa kanyang likuran. Ang kanyang panganay na anak ay hindi nagsasalita. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng katanungan. Bawat hakbang ni Elena sa loob ng bahay na yon ay parang paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang sofa kung saan sila dating nagbabasa. Ang hapagkainan kung saan siya laging nagsisilbi. Sa loob ng opisina, isinara ni Renato ang pinto. Ang hangin ay naging masikip. Lumapit si Renato kay Elena. Ang distansya nila ay naging mapanganib. Madam Elara, may kung ano sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Ang iyong boses, ang iyong amoy. Tila ba matagal na kitang kilala? Ibinaba ni Elena ang kanyang folder sa mesa at hinarap si Renato. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang pagitan. Marahil ay dahil pareho tayo ng gustong makamit, Renato. Power, wealth, and the ability to bury the past. Ngumiti si Renato, isang ngiting puno ng pagnanasa at panganib. Inabot niya ang kamay ni Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinalikan. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok ni Elena sa kanyang leeg. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa balat kung nasaan ang maliit na peklat. Naramdaman ni Elena ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw na lumayo, ngunit nanatili siyang estatwa. Ang peklat na ito, bulong ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. May asawa ako noon. Mayroon din siyang ganitong peklat. Pero siya ay nasa ilalim na ng dagat. Tumingin ng diretso si Elena sa mga mata ng lalaking pumatay sa kanya. Kung ganoon, Renato, dapat kang mag-ingat. Dahil sabi nila, ang dagat ay marunong magbalik ng mga bagay na pilit nating itinatapon. At kung minsan, ang nagbabalik ay hindi na ang taong kilala mo, kundi ang hustisyang matagal mong iniwasan. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa sandaling iyon. Ang sekretarya ni Renato ay mabilis na pumasok, ang mukha ay putlang-putla. Sir, Tamfan, may mga pulis sa labas. May natagpuan silang bangkay sa pampang ng Batangas. At ang suot nitong kwintas ay may pangalan ninyo. Ang mukha ni Renato ay nawalan ng kulay. Ang kanyang kamay na nasa leeg ni Elena ay biglang bumitaw at nanginig. Napalingon siya sa bintana, habang si Elena ay nanatiling nakatayo, isang lihim na ngiti ang unti-unting gumuguhit sa kanyang mga labi.
Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, si Elena na ang may hawak ng alas. Sino ang bangkay na natagpuan sa dalampasigan at paano ito gagamitin ni Elena upang tuluyang wasakin ang mundo ni Renato? Hanggang kailan kayang itago ni Elena ang kanyang tunay na nararamdaman habang ang kanyang mga anak ay nagdurusa sa ilalim ng iisang bubong? Hindi mo pwedeng bawiin ang nakaraan, Renato. Ang dugo sa iyong mga kamay ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong dami ng ginto. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Elena, kundi umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagguho ng katinuan ni Renato. Sa loob ng opisina, ang hangin ay naging kasing bigat ng isang paparating na unos. Ang balita tungkol sa bangkay na natagpuan sa Batangas ay tila isang hatol ng kamatayan na mas maaga kaysa sa inaasahan ni Renato. Isang malaking pagkakamali ito. Wala akong kinalaman sa kahit anong bangkay. Ang sigaw ni Renato ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak sa gavel ng hustisya, ay nanginginig na ngayon habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Tumingin si Elena sa kanya ng may kunwaring pag-aalala. Tampan, Renato, kailangan mong huminahon. Kung may makakita sa iyo na ganyan ang itsura, iisipin nilang may itinatago ka nga. Why don't you let me help you? My legal team is the best in Asia. Maari naming gawan ng paraan na hindi makarating sa media ang balitang ito. Sa gitna ng kanyang takot, tumingin si Renato kay Elena. Ang kanyang mga mata ay parang isang taong nalulunod na nakakita ng isang salbabida. Gagawin mo yon, madam? Bakit? Bakit mo ako tutulungan? Ngumiti ng bahagya si Elena. Isang nangiting tila haplos ng sutla, ngunit may talim ng bakal. Because we are partners, Renato. At ang pagbagsak mo ay pagbagsak din ng aking investment. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng Black Pearl Resort dahil lang sa isang aksidente sa nakaraan. Habang nag-uusap ang dalawa, sa labas ng opisina ay nagaganap ang isang mas matinding drama. Si Miranda, na hindi na makontrol ang kanyang nerbiyos, ay ibinaling ang kanyang galit sa mga bata. Nakita ni Elena sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto kung paano hinila ni Miranda si Sofia sa isang sulok ng pasilyo. Kasalanan ninyo ito. Kung hindi sana kayo nagdadrama sa harap ni Madam Elara, hindi magkakagulo ang tatay ninyo. Ang boses ni Miranda ay isang maugong na bulong, puno ng lason. Dinuro niya si Sofia at sa isang pagkakataon, muli niyang kinurot ang bata sa braso, sapat na para mapaluha ang maliit na batang walang kalaban-laban. Hindi na nakapagpigil si Elena. Lumabas siya ng opisina ni Renato nang may mabilis na hakbang. Ang tunog ng kanyang mga takong ay parang martsya ng isang hukbo. Bago pa man muling masaktan ni Miranda si Sofia, nahuli na ni Elena ang kamay ng kontrabida. Ang higpit ng pagkakahawak ni Elena ay sapat na para mamuti ang mga kuko ni Miranda. Madam Elara! Gulat na sambit ni Miranda, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Sinasabi ko sa iyo, Miranda. Ang boses ni Elena ay mababa, malamig, at may dalang panganib na hindi pa narinig ng sinuman sa bahay na yon. Ang mga bata ay hindi mo pag-aari at ang sinumang nananakit sa kanila sa harap ko ay kailangang magbayad ng mahal. Napaka-cheap ng paraan mo ng pagdidisiplina. Hindi iyan gawain ng isang tunay na lady. Padulas na binitawan ni Elena ang kamay ni Miranda at agad na lumuhod sa harap ni Sofia. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bag. Isang panyong may burda ng maliit na bulaklak. Ang mismong panyong ibinigay sa kanya ni Sofia bago siya nawala. Dahan-dahang pinunasan ni Elena ang luha ng kanyang anak. Huwag ka nang iiyak, Sofia. Walang sino mang mananakit sa iyo hanggat narito ako. Tumingin si Sofia sa panyo. Pagkatapos ay sa mga mata ni Elena. Isang tahimik na sandali ng pagkilala ang dumaan sa pagitan ng mag-ina. Ang bata ay hindi nagsalita. Ngunit ang kanyang maliit na kamay
ay humawak ng mahigpit sa daliri ni Elena. Tila natagpuan ng isang proteksyong matagal na niyang hinahanap. Ang sandaling naramdaman niyang buhay pa ang koneksyon sa kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ni Renato, tumayo si Elena at hinarap si Miranda na ngayon ay nanginginig sa galit at hinala. Renato and I have a lot to discuss. I suggest you stay in your room, Miranda. Baka hindi mo magustuhan ang mga susunod na mangyayari. Pumasok muli si Elena sa opisina ni Renato. Iniwan si Miranda na puno ng pagdududa. Sa loob ng opisina, si Renato ay abala sa pakikipag-usap sa telepono, ngunit ang kanyang mukha ay mas lalong naging putla. Madam, ang boses ni Renato ay parang galing sa hukay. Ang pulis. Sinabi nila na ang kwintas na nakuha sa bangkay ay hindi lang basta kwintas. Mayroon itong kasamang recorder, isang digital voice recorder na nakatago sa loob ng locket. Nanigas ang buong katawan ni Renato. Ang digital recorder na yon ay ang mismong ginamit ni Elena sa gabi ng anibersaryo nila. Ang gabi kung saan inamin ni Renato ang lahat ng kanyang kasalanan bago siya itulak sa dagat. Isang ebidensyang inakala ni Renato na kasama ng nabaon ni Elena sa kailaliman. Tumingin si Elena sa bintana, pinapanood ang ulan na nagsisimulang pumatak sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghero, isang mapanganib at magandang estranghero. Interesting. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay may halong kagalakan na tanging siya lang ang nakakaalam. Kung ganoon, Renato, ang multo mo ay hindi lang basta nagpapakita. Nagsasalita na rin siya. Ano ang laman ng digital recorder na nakuha ng mga pulis at paano ito gagamitin ni Elena upang tuluyang igapos ang leeg ni Renato sa batas? At sa gitna ng tensyong ito, anong hakbang ang gagawin ni Miranda matapos niyang mapansin ang panyong hawak ni Elena? Ang panyong alam niyang pag-aari ng patay ng si Elena? Tama ka. Hindi mo ba nakikita, Renato? Ginagamit ka lang ng babaeng yan. Pinapaikot ka niya sa kanyang mga daliri habang unti-unti tayong nalulunod sa mga problemang ito. Ang matinis na sigaw ni Miranda ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa loob ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos at takot. Sa kabilang dako, si Renato ay nakaupo sa kanyang luma at malaking silya. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Tila hindi na kayang pasanin ang bigat ng bawat balitang dumarating. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Madam Elara. Si Elena. Pinapanood niya ang pagkakagulo ng 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng awa, kundi ng isang malamig na kasiyahan. Ang lamat na matagal na niyang hinihintay ay nagsisimula na ring lumitaw sa relasyon ng kanyang mga kaaway. Dahan-dahang bumaba si Elena, ang tunog ng kanyang malambot na tsinelas sa carpet ay halos hindi naririnig, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang makapal na ulap na bumalot sa buong silid. May problema ba, Miranda? Masyadong malakas ang boses mo, baka magising ang mga bata. Humarap si Miranda sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Ikaw ang problema. Mula nang dumating ka, naging miserable ang buhay namin. At ikaw, Renato, bulag ka ba? Hindi mo ba napapansin na ang bawat tulong na ibinibigay niya ay may kapalit na unti-unting sumisira sa iyo? Tumingin si Elena kay Renato. Ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring malasakit. Renato, I am only here to protect our investment. Kung sa tingin ni Miranda ay nakakasagabal ako, maaari akong umalis. Pero tandaan mo, ang digital recorder na yon ay nasa kamay na ng mga pulis. At kung wala ang aking mga koneksyon, bukas na bukas ay nasa harap ka na ng court para sa isang murder trial. Huwag, madam! Huwag ka nga alis! Agad na tumayo si Renato at hinawakan ang braso ni Elena. Isang galaw na nagpaliyab lalo sa galit ni Miranda. Kailangan kita.
Kailangan ko ang tulong mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang tinitingnan niya si Miranda. See? Ang asawa mo mismo ang nagsasabing kailangan niya ako. Marahil, Miranda, kailangan mong pag-isipan kung bakit sa oras ng kagipitan, hindi sa'yo lumalapit si Renato. Ang bawat salita ni Elena ay parang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Miranda. Nararamdaman ni Miranda ang kawalan ng halaga, ang pagiging isang palamuti na lamang sa buhay ni Renato. Ang selos ay naging isang halimaw na kumakain sa kanyang katinuan. Renato, pumili ka. Ang boses ni Miranda ay nanginginig sa galit. Siya o ako? Kung itutuloy mo ang pakikipag-ugnayan sa babaeng ito, lalabas ako sa bahay na ito at sasabihin ko sa lahat ang katotohanan tungkol sa gabi sa yate. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Ang hangin sa loob ng sala ay tila nawala. Tumingin si Renato kay Miranda. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng isang matinding banta. Lumapit siya kay Miranda at hinawakan ito ng marahas sa balikat. Huwag mo akong babantaan, Miranda. Nakalimutan mo na ba na kasama ka sa bawat planong ginawa ko? Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok sa kulungan. Ang boses ni Renato ay isang maugong na bulong, puno ng panganib. Napaatras si Miranda. Ang takot ay rumespeto sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, natanto niya na ang lalaking inakala niyang mahal. Siya ay handa rin siyang itapon kapag nanganib ang sarili nitong kapakanan. Habang nagtatalo ang dalawa, pasimpleng kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe sa isang hindi kilalang numero. Pagkalipas ng ilang segundo, tumunog ang telepono ni Miranda. Isang mensahe mula sa isang anonymous sender. Alam ko ang ginawa mo sa Batangas bago mamatay si Elena. May ebidensya ako na ikaw ang nag-utos na itapon ang mga gamit niya. Namutla si Miranda. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binabasa ang mensahe. Tumingin siya kay Renato, pagkatapos ay kay Elena. Ang hinala ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang puso. Hindi ba't si Renato lang ang nakakaalam ng tungkol sa mga gamit ni Elena sa Batangas? Sinusubukan ba siyang ilaglag ni Renato para iligtas ang sarili nito? Ang mist of distrust ay tuluyan ng bumalot sa kanila. Ang tiwala na dati ay nagbubuklod sa kanilang kasamaan ay nagkadurog-durog na parang salamin. May itinatago ka ba sa akin ni Renato? Tanong ni Miranda. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Ano ang pinagsasabi mo? Sagot ni Renato. Ang kanyang depensa ay nagsisimulang gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, ang naganap para kay Elena. Nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Renato na nakatago sa ilalim ng isang paso ng halaman. Punit at may mantsa ng putik. Iyon ang huling bakas ng kanyang nakaraan na pilit nilang binura. Ngunit sa halip na maiyak, hinawakan niya ang punit na litrato at pinalipad ito sa hangin. Ang nakaraan ay hindi pwedeng itago, Renato. Laging may paraan ang katotohanan para lumabas. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan ng dalawang nag-aaway. Ang gabi ay nagpatuloy na puno ng tensyon, ngunit ang pinakamalaking pasabog ay hindi pa dumarating. Bago pa man matapos ang kanilang pagtatalo, isang malakas na katok sa pinto ang muling bumasag sa katahimikan. Tamfang Renato. May mga reporter sa labas. Lumabas na ang balita sa internet. Ang digital recorder ay may lamang boses ng isang babaeng humihingi ng tulong. At ang huling salitang binanggit niya ay, ang pangalan mo at ni Miranda. Ang mundo ni Renato at Miranda ay tuluyan ng gumuho. Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang pagpasok ng mga pulis, kundi ang pagkakita ni Renato sa isang sulat na iniwan sa kanyang mesa. Isang sulat na may sulat kamay ni Elena. Magkita tayo sa lugar kung saan mo ako pinatay. Doon natin tatapusin ang lahat.
Napasigaw si Renato sa takot habang si Miranda ay napaluhod sa sahig. Sino ang nagpadala ng sulat na yon? At paano makakatakas si Renato sa isang multo na tila alam ang bawat galaw niya? Wala na tayong pera, Renato. Lahat ng mga accounts natin sa bangko, frozen na. Pati ang mga credit cards ko ayaw nang tanggapin sa mall kanina. Ang sigaw ni Miranda ay parang isang matalim na tunog ng basag na kristal sa loob ng kanilang marangyang opisina. Ang gintong tore na itinayo ni Renato sa loob ng maraming taon ay unti-unti nang naglalaho, nagiging alabok sa harap ng kanilang mga mata. Ang bawat tawag mula sa bangko at ang bawat headline sa balita tungkol sa anomalya sa kanyang opisina ay parang mga malalakas na hampas ng maso sa kanyang natitirang dangal. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Madam Elara. Ang kanyang mga binti ay nakakrus ng may buong grasya habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng gulat. Tila ba binabasa niya lamang ang isang pamilyar na kwento na siya mismo ang may akda. I told you, Renato, kapag nagsimulang mag-imbestiga ang Anti-Money Laundering Council, walang itatago ang hindi lalabas. Ang malamig na boses ni Elena ay tila isang haplos ng yelo sa nagbabagang tensyon. Your reputation as a judge is already tarnished. At ngayon, pati ang iyong mga ari-arian ay nanganganib na makumpiska ng gobyerno. Lumapit si Renato kay Elena. Ang kanyang mukha ay hulas na. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. Madam Elara, kailangan mo kaming tulungan. Sabi mo ay magkatuwang tayo. Please, ilipat natin ang mga assets ko sa pangalan ng kumpanya mo. Kahit pansamantala lang, hanggat hindi pa natatapos ang gulo na ito. Isang lihim na kislap ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Elena. Ngunit agad niya itong itinago sa likod ng isang seryosong ekspresyon. It's a big risk for me, Renato, but since we are partners, sige, I have the papers ready. Pirmahan mo ang deed of sale ng mansyong ito at ng inyong mga lupain sa Batangas sa pangalan ng Black Pearl Holdings. In exchange, I will provide you with the cash you need to pay off your legal team and the media. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Renato ang panulat. Hindi niya alam na sa bawat pagpirma niya, unti-unti niyang ibinibigay ang kanyang buong buhay sa babaeng pinakakinamumuhian niya sa mundo. Ang bawat stroke ng kanyang ballpen sa papel ay parang isang hakbang patungo sa kanyang sariling bitayan. Habang nagaganap ang pirmahan, napansin ni Elena si Miranda na pasimpleng nagbubukas ng isang jewelry box. Sinusubukang itago ang mga mamahaling kwintas sa loob ng kanyang bag. Agad na tumayo si Elena at hinawakan ang kamay ni Miranda. Anong gagawin mo riyan, Miranda? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng panguuyam. Those jewelry pieces are now part of the company's assets under the contract. Kung kukunin mo yan, pagnanakaw ang tawag doon. At sa tingin ko, hindi mo na gustong dagdagan pa ang mga kaso ninyo. Wala kang pakialam. Akin ang mga ito. Ang singhal ni Miranda. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. Renato, pagsabihan mo ang babaeng ito. Hindi niya pwedeng kunin pati ang mga alahas ko. Ngunit hindi siya narinig ni Renato. Ang lalaki ay nakatulala na lamang sa mga papeles. Tila nawala na sa sariling katinuan. Naramdaman ni Miranda ang isang matinding takot. Ang takot ng isang taong sanay sa karangyaan na ngayon ay nahaharap sa posibilidad ng pagiging isang pulubi. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ni Elena ang kanyang panganay na anak na si Nathan na nakatayo sa may pintuan. Ang bata ay tahimik na nanonood, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at lungkot. Doon naramdaman ni Elena ang isang munting kirot sa kanyang puso. Nakita niya ang isang lumang laruang robot na hawak ni Nathan, ang laruang binili niya para sa anak noong huling kaarawan nito bago siya nawala. Sira na ang isang braso nito at marumi na ang pintura. Dahan-dahang lumapit si Elena kay Nathan. Lumuhod siya para mapantayan ang bata at kinuha ang robot. Gamit ang kanyang panyo,
Pinunasan niya ang alikabok dito at maingat na inayos ang braso ng laruan. Huwag kang mag-alala, Nathan. Maayos din ang lahat. Minsan, kailangang masira ang mga bagay para mas maging matibay sila sa muling pagbuo. Tumingin si Nathan sa kanya at sa isang pagkakataon, naramdaman ni Elena na nais siyang yakapin ng bata, ngunit pinigilan ito ng presensya ni Renato at Miranda. Ang sandaling iyon ng koneksyon ay sapat na upang palakasin muli ang loob ni Elena na ituloy ang kanyang plano. Bago umalis ng mansyon, huminto si Elena sa harap ni Renato. "I'll handle everything, Renato. Just stay inside and wait for my call. And don't talk to anyone, especially the press." Habang naglalakad palabas ng gate, naramdaman ni Elena ang malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang misyon ay halos tapos na. Hawak na niya ang kanilang kayamanan, ang kanilang mansyon, at ang kanilang kinabukasan. Ang tanging kulang na lamang ay ang tuluyang pagbagsak ng kanilang moralidad. Ngunit bago pa man siya makasakay sa kanyang sasakyan, isang anonymous na sobre ang iniabot ng kanyang driver. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa loob ng sobre ay isang litrato, isang malinaw na kuha ng gabing itinapon siya sa dagat. Ang litrato ay kinuha mula sa isang malayong distansya. Ngunit kitang-kita ang mukha ni Renato habang itinutulak siya at ang isang silhueta ng isa pang tao sa kabilang bahagi ng yate na tila nanonood lamang. Sino ang kumuha ng litratong ito? At sino ang misteryosong tao na nandoon din sa yate noong gabing iyon na hindi napansin ni Elena? Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang bagong pinto ng panganib, isang lihim na hindi inaasahan ni Elena na maaaring magpabago sa buong daloy ng kanyang paghihiganti. "Renato, bakit mo ako pinatay?" Ang boses na yon, mababa, paos, at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, ay humiwa sa katahimikan ng gabi sa loob ng bakanteng mansyon. Walang kuryente dahil ang mga linya ay pinutol na matapos ideklarang foreclosure ang ari-arian. Tanging ang liwanag ng buwan na dumadaan sa mga bintana ang nagbibigay ng anino sa paligid. Napasandal si Renato sa malamig na pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Hawak niya ang isang bote ng alak, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na manatili sa bahay na punong-puno na ngayon ng mga multo. Sa kanyang kabilang kamay ay ang punit na sulat na may sulat kamay ni Elena, ang sulat na tila isang sumpa na hindi niya matakasan. "Sino yan? Miranda, kung ikaw yan, tumigil ka na!" Ang sigaw ni Renato, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang marahang paghampas ng mga sanga ng puno sa bintana na tila mga daliri ng isang bangkay na pilit na kumakatok. Sa gitna ng dilim, biglang bumukas ang isang lumang radyo sa sulok ng silid. Mula rito ay umalingaw-ngaw ang paboritong kanta ni Elena, isang malungkot na kundiman tungkol sa pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Sa labas, sa gitna ng hardin, nakatayo si Elena, si Madame Elara. Ang kanyang itim na kapa ay sumasayaw sa hangin. Hawak niya ang isang remote control para sa sound system na lihim niyang ipinalagay sa loob ng bahay. Ang bawat reaksyon ni Renato ay nakikita niya sa pamamagitan ng mga hidden camera. Ang kanyang puso ay parang isang matigas na bato, walang puwang para sa awa sa taong pumatay sa kanyang kaluluwa bago pa man siya itapon sa dagat. "Hindi ka ba natutuwa, Renato? Narito na ako para sunduin ka." Ang muling bulong ng boses ni Elena sa speaker na nakatago sa kisame. "Hindi ka totoong buhay. Patay ka na. Itinapon kita. Nakita ko ang iyong paglubog." Ang pagsusumigaw ni Renato habang nagbabato ng mga gamit sa dilim. Ngunit ang bawat gamit na tumatama sa sahig ay tila nagpapaalala lang sa kanya ng lahat ng pagkakamaling ginawa niya. Habang pinapanood ni Elena ang paghihirap ni Renato,
Muling sumagi sa kanyang isipan ang misteryosong litrato sa kanyang bulsa. Sino ang ikatlong taong nandoon sa yate? Sino ang nakamasid habang siya ay naghihingalo? Ang katanungang ito ay parang isang tinik na lalong nagpapahirap sa kanyang kalooban. Kung may nakakita sa nangyari, bakit hindi siya tinulungan nito? O baka naman, ang taong iyon, ang tunay na mastermind sa likod ng lahat. Isang munting alaala ang biglang bumalik sa isipan ni Elena. Naalala niya ang isang gabi. Taon na ang nakalilipas nang si Renato ay may sakit at hindi makabangon. Magdamag siyang hindi natulog, pinupunasan ang noo nito ng maligamgam na tubig habang pilit na pinapakalma ang ubo ng asawa. Sa mga sandaling iyon, nangako si Renato na hinding-hindi siya iiwan. Ang alaala ay tila isang kutsilyo na humiwa sa kanyang kasalukuyang galit. Napapikit si Elena. Ang isang butil ng luha ay pilit na kumawala sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang pangakong iyon ay kasama mong itinapon sa dagat, Renato. At ngayon, ang dagat ang maniningil sa iyo. Dahan-dahan, lumapit si Elena sa bintana ng silid kung nasaan si Renato. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, tumama sa mukha ng nanginginig na lalaki. Nang tumingin si Renato sa bintana, nakita niya ang silweta ng isang babaeng may mahabang buhok, suot ang puting damit na huli niyang nakitang suot nito sa yate. Elena, ang hikbi ni Renato, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay sa mga taong hindi marunong magsisi, Renato. Ang sagot ng boses sa radyo, kasabay ng biglang pagpatay ng lahat ng tunog. Ang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa sa ingay. Sa kabilang dako ng mansyon, narinig ni Elena ang isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin sa may opisina. Agad siyang kumilos, iniwan ang kanyang kinalalagyan. Hindi yun bahagi ng kanyang plano. Pagdating niya sa opisina, nakita niya si Miranda na may hawak na martilyo, pilit na binabasag ang pader kung nasaan ang vault ni Renato. Ang mukha ni Miranda ay puno ng pawis at dumi. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang taong nawala na sa katinuan dahil sa kasakiman. Nasaan ang mga ginto? Nasaan ang mga papeles? Hindi mo ako pwedeng iwanang pulubi, Renato. Ang sigaw ni Miranda sa hangin. Tumingin si Elena mula sa dilim. Ang 2 taong ito ay tila mga asong nag-aaway sa isang buto na wala namang laman. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang itim na anino ang dumaan sa likuran ni Miranda. Isang bulto ng isang lalaki, hindi si Renato, kundi isang estranghero na may hawak na baril. Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang takot ni Renato, kundi ang biglang pagputok ng isang baril na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw at isang katawan ang bumagsak sa sahig. Sino ang binaril sa loob ng mansyon? Sino ang misteryosong lalaking lumitaw sa dilim? At siya ba ang ikatlong tao sa litrato? Ang plano ni Elena ay tila nagkaroon ng isang madugong twist na hindi niya inaasahan. Ang tunog ng putok ng baril ay tila isang kidlat na bumasag sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyon. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa alikabok ng mga lumang kagamitan at sa isang sandali, ang bawat hininga ay tila tumigil. Huwag kang gagalaw, Miranda. Ibigay mo sa akin ang lahat ng nakuha mo sa vault na yan. Ang boses ay hindi kay Renato. Ito ay boses ng isang lalaking puno ng puot at pagmamalupit. Sa gitna ng usok, nakita ni Elena ang silweta ni Hector, ang dating driver, at pinagkakatiwala ang tauhan ni Renato na biglang naglaho noong gabi ng aksidente. Si Hector, ang lalaking nasa misteryosong litrato. Hindi siya nanonood lamang noon. Siya ang kumuha ng ebidensya upang magamit na pang-blackmail sa kanyang amo. Hector, akala ko ba ay binayaran ka na ni Renato para manahimik? Ang boses ni Miranda ay nanginginig habang nakaturo sa kanya ang dulo ng baril.
Nakayakap siya sa isang maliit na bag na puno ng mga alahas at mga bundle ng pera na itinago ni Renato sa lihim na pader. "Huwag mo akong saktan! Hati tayo sa lahat ng ito." Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Hector. "Hati? Matapos ninyo akong itaboy, na parang aso nang makuha ninyo ang gusto ninyo. Hindi, Miranda. Kukunin ko ang lahat at iiwan ko kayong dalawa na nabubulok dito." Mula sa dilim ng pasilyo, dahan-dahang lumabas si Elena, si Madame Lara. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado sa kabila ng panganib. "Ito na ba ang katapatan na ipinagmamalaki ninyo, Miranda? Ang magnakaw at magtraidor sa isa't isa sa oras na gumuho ang inyong tore? Madame Lara, tulungan mo ako. May baril siya." Sigaw ni Miranda, pilit na nagtatago sa likod ng isang sirang cabinet. Tiningnan ni Elena si Hector. Ang dalawang pares ng mata ay nagtagpo, ang biktima at ang saksi sa krimen. "Hector, alam ko ang ginawa mo 6 na buwan na ang nakalilipas. Alam ko na ikaw ang kumuha ng litrato at alam ko rin na ikaw ang nagpadala nito sa akin. Sino ka ba talaga?" Tanong ni Hector. Ang baril niya ay dahan-dahang bumaling kay Elena. "Masyado kang maraming alam para sa isang investor lang. Ako ang katarungang matagal mong tinalikuran para sa pera." Ang sagot ni Elena. Ang boses niya ay walang bahid ng takot. "Ibigay mo ang baril, Hector. Ang mga pulis ay papunta na rito. Huwag mong dagdagan ang iyong mga kaso." Sa kabilang bahagi ng silid, dahan-dahang gumapang si Renato na tila isang aninong sugatan. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at luha. "Hector, please, ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang akong patayin, Om." Ngunit ang kasakiman ni Miranda ang naging mitya ng panibagong gulo. Sa gitna ng tensyon, sinubukan niyang tumakbo palabas ng pinto dala ang bag. Isang malakas na kalabog ang narinig nang tadyakan ni Hector ang pinto para harangan siya. Sa gulo ng pangyayari, muling pumutok ang baril. Ngunit sa pagkakataong ito, tumama ito sa isang malaking chandelier sa itaas. Ang mga kristal ay nagbagsakan na parang ulan ng matatalim na bituin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena ang nanagpaantig sa kanyang puso. Ang isang maliit na krus na kwintas na ibinigay niya kay Renato noong kanilang kasal ay nalaglag mula sa bulsa ni Renato at dahan-dahang gumulong patungo sa paanan ni Elena. Marumi na ito, puno ng gasgas, tila ang kanilang nasirang sumpa. Yumuko si Elena at pinulot ang krus. Naramdaman niya ang lamig ng bakal sa kanyang palad, isang paalala ng lahat ng kanyang tiniis. Tapos na ang laro, Renato. Miranda, Hector, sabi ni Elena habang ang mga sirena ng pulis ay nagsisimulang umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon. Bago pa man makakilos si Hector, ang mga pinto ay bumukas at ang mga pulis ay pumasok ng may mga flashlights na tumatama sa bawat sulok. Ibagsak ang baril. Walang gagalaw. Nabitawan ni Hector ang kanyang sandata. Si Miranda ay napaluhod sa sahig, yakap-yakap pa rin ang bag ng pera na wala na ring silbi. Si Renato naman ay nakatulala, tila tuluyan nang nawala sa sarili habang nakatingin sa kisame. Ngunit ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang paghuli sa kanila. Habang kinukuha ng mga pulis ang mga ebidensya, lumapit ang isang opisyal kay Elena. "Madame Lara, kailangan ninyong sumama sa presinto. May isang testigo na lumutang. Isang babaeng nagngangalang Maribel, ang dating katulong ninyo. Sinasabi niya na hindi lamang si Renato ang may kinalaman sa inyong pagkawala, kundi may isa pang mas mataas na tao na nag-utos na itapon kayo sa dagat." Nanigas ang buong katawan ni Elena. Kung hindi si Renato ang utak, sino ang taong mas makapangyarihan sa isang tamfan na nagnanais na mawala siya sa mundo? Ang misteryo ay mas lumalim at ang kanyang paghihiganti ay tila papasok sa isang mas madilim at mas mapanganib na yugto.
Sino ang tunay na kalaban ni Elena? At paano niya haharapin ang katotohanang ang kanyang trahedya ay bahagi ng isang mas malaking sabwatan? Sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang papel at ang lamig ng aircon ay tila naging isang masikip na kumot na bumabalot kay Elena. Nakaupo siya sa harap ni Maribel, ang dati niyang katulong na ngayon ay nanginginig sa takot habang hawak ang isang basong plastik ng malamig na kape. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binabasag lamang ng ingay ng mga tao sa labas at ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame na tila hirap na hirap sa bawat pag-ikot nito. Maribel, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang tinutukoy mong mas mataas kay Renato? Ang boses ni Elena ay nanatiling kalmado, ngunit ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihila ng isang hindi nakikitang kamay. Yumuko si Maribel. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang maruming t-shirt. Madam Elara, noong gabing iyon, narinig ko po si Sir Renato. Nakausap ang kanyang ina, si Doña Consuelo. Sinabi ng matanda na kailangang mawala si Elena dahil nalaman nito ang tungkol sa mga pekeng titulo ng lupa sa probinsya. Si Doña Consuelo po ang nagbigay ng huling utos. Sabi niya, gawin mo ang nararapat, Renato, o ako ang gagawa niyan sa inyong dalawa ng asawa mo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panlalamig na tila ba ang tubig ng dagat ay muling pumasok sa kanyang mga baga. Si Doña Consuelo, ang biyenan na kailanman ay hindi siya tinanggap. Ang babaeng laging nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang dumi sa kanilang marangal na pamilya. Hindi lang pala si Renato ang nagtaksil sa kanya. Ang buong pamilyang pinaglingkuran niya ay nagnanais na makita siyang bangkay. Tila bumukas ang isang pinto patungo sa mas malalim na impyerno. Bulong ni Elena sa kanyang sarili. Ang kanyang paghihiganti na inakala niyang matatapos na sa pagkakulong ni Renato at Miranda ay tila nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang babaeng may taglay na awtoridad na tila kayang patigilin ng oras. Si Doña Consuelo. Suot ang kanyang itim na terno, ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa o pagsisisi. Tila ba ang pagkakulong ng kanyang sariling anak ay isa lamang maliit na abala sa kanyang buhay. Madam Elara. Ang bati ni Doña Consuelo, ang boses nito ay parang kalawang na kumakapit sa bakal. Nabalitaan ko ang nangyari sa aking anak. Isang malaking trahedya. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang aming pamilya ay marunong maglinis ng sariling dumi. Tumingin ng diretso si Elena sa matanda. Ang dumi ay hindi madaling linisin kung ito ay nakabaon na sa kailaliman ng lupa, Doña Consuelo. Minsan, ang dumi ay bumabalik para mantsahan ang lahat ng iyong pinakaingatan. Ang naganap ng kuhanin ni Maribel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at gusot na litrato ng mga anak ni Elena. Madam, itinago ko po ito para maalala ko si Ma'am Elena. Alam ko pong mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Kinuha ni Elena ang litrato at sa isang sandali, ang kanyang maskara bilang Madam Elara ay tila muling may lamat. Ang hapdi ng pangungulila sa kanyang mga anak ay humalo sa galit na nararamdaman niya para sa matandang babaeng nasa harap niya. Iwanan ninyo muna kami. Utos ni Doña Consuelo sa mga pulis at kay Maribel. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan, lumapit ang matanda kay Elena at bumulong sa kanyang tainga. Hindi ko alam kung sino ka talaga, Madam Elara. Ngunit isang payo lamang. Ang mga taong nakikialam sa negosyo ng mga Montesillo ay madalas na nawawala ng walang bakas. Huwag mong sayangin ang iyong ganda sa isang laban na alam mong talo ka na. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang banta na hindi dapat baliwalain. Ngunit hindi na si Elena ang babaeng takot sa anino ng kanyang biyenan. Ang laban ay hindi pa tapos hanggat hindi pa nakakauwi ang tunay na may-ari
ng mansyong kinuha ninyo? Ang sagot ni Elena, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Ang gabing ito ay hindi lamang isang pagdiriwang para sa pagbubukas ng Black Pearl Resort. Ito ang gabi ng paghuhukom. Sa loob ng dambuhalang ballroom, ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling alak. Ang bawat sulok ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumaba sa lupa. Ngunit sa likod ng kinang na ito, may isang bagyong nakahandang manalasa. Sa loob ng kanyang pribadong silid, nakatayo si Elena sa harap ng salamin. Suot niya ang isang kulay dugong gown, ang mismong disenyong dapat ay suot niya sa gabi ng kanyang anibersaryo, 6 na buwan na ang nakalilipas, ang gabi kung kailan siya itinapon sa dagat. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila isang paalala ng kanyang hapis at muling pagkabuhay. Dahan-dahan niyang isinuot ang isang kwintas na may pendant na itim na perlas, ang simbolo ng kanyang bagong pagkatao. Madam Elara, narito na po ang mga panauhin. Nakarating na rin po sina Doña Consuelo at Renato, ang mahinang ulat ng kanyang sekretarya mula sa labas ng pinto. Huminga ng malalim si Elena. Sa kanyang isipan, bumalik ang gunita ng kanyang mga anak na sina Nathan at Sofia. Ang kanilang mga mukhang puno ng takot ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas upang ituwid ang kanyang likod. Hayaan silang magsaya sa huling pagkakataon. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Sa ballroom, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa entablado. Si Renato, na pansamantalang nakalaya dahil sa piyansang ibinayad ng kanyang ina, ay pilit na nagpapakita ng tapang sa harap ng media. Sa tabi niya ay si Miranda, na kahit balisa ay pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng makapal na makeup. At sa gitna nila, si Doña Consuelo na parang isang matikas na reyna na naniniwalang kontrolado pa rin niya ang tadhana. Biglang namatay ang mga ilaw. Isang solong spotlight ang tumama sa ituktok ng hagdanan. Ang bawat pagputok ng flash ng mga kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kadiliman. Doon, dahan-dahang bumaba si Elena. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang tibok ng puso na bumibilis. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at puno ng awtoridad. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang yaman ng dagat. Ipinagdiriwang natin ang pagbabalik ng isang bagay na inakala ninyong nawala na habang buhay. Napansin ni Elena ang panlalaki ng mga mata ni Renato. Ang basong hawak ng lalaki ay bahagyang nayanig. Dahilan upang tumapon ang alak sa kanyang kamay. Ang mukha ni Doña Consuelo ay naging kasing tigas ng bato habang pinagmamasdan ng babaeng nasa entablado. Ang naganap nang makita ni Elena ang kanyang mga anak sa gilid ng silid kasama ang kanilang yaya. Sa gitna ng karamihan, tanging ang mga mata ng kanyang mga anak ang hinanap niya. Bahagya siyang tumango sa kanila, isang lihim na pangako na ang lahat ng sakit ay malapit nang matapos. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ang resort na ito ay tinawag na Black Pearl. Pagpapatuloy ni Elena, habang ang mga screen sa likuran niya ay nagsimulang magpakita ng mga larawan. Ngunit hindi ito mga larawan ng resort. Ito ay mga dokumento ng pekeng titulo ng lupa, mga transaksyon ng mga Montesillo at ang huling video recording mula sa digital recorder na nakuha sa dagat. Anong kalokohan ito? Patayin ninyo ang mga screen na yan. Ang sigaw ni Doña Consuelo na nawala na ang kanyang poise, ngunit huli na ang lahat. Ang boses ni Renato sa video ay malinaw na narinig ng lahat. Pasensya ka na, Elena, pero kailangan mong mamatay para sa pamilya natin. Ang bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat at galit. Humakbang si Elena pababa ng entablado, direkta sa harap ni Renato at Doña Consuelo.
Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang manipis na belo sa mukha. Hinahayaan ang liwanag na tumama sa bawat sulok ng kanyang anyo. Hindi ako si Elara. Ang boses niya ay parang isang malamig na hangin na nagpatahimik sa lahat. Ako si Elena Montesillo, ang asawang pinagtaksilan ninyo, ang inang inalisan ninyo ng mga anak, at ang babaeng inakala ninyong nilamon na ng dagat. Napaatras si Miranda at napaupo sa sahig dahil sa sobrang takot. Si Renato ay hindi makapagsalita. Ang kanyang labi ay nanginginig. Ngunit si Doña Consuelo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Akala mo ba ay nanalo ka na, Elena? Isang hamak na babae ka lang na walang pinag-aralan. Ang asik ng matanda. Ngunit bago pa man makasagot si Elena, isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation ang pumasok sa ballroom. Doña Consuelo Montesillo, Renato Montesillo at Miranda Santos, arestado kayo sa kasong attempted murder, land grabbing at malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang katahimikan sa loob ng ballroom matapos ang kaguluhan ay tila mas nakakabingi kaysa sa mga sirena ng pulis kanina. Naiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng nagkalat na mga talulot ng bulaklak at basag na baso. Ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring tumataas at bumababa. Ang tagumpay ay lasang abos sa kanyang dila. Nakuha niya ang katarungan, ngunit ang presyo nito ay ang 6 na buwan ng pangungulila na hindi na kailanman maibabalik. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa sulok kung nasaan ang kanyang mga anak. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng marupok na yelo. Nakita niya sina Nathan at Sofia na nakakapit sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Para sa kanila, ang babaeng nasa harap nila ay ang makapangyarihang si Madam Elra. Ngunit ang mukha nito ay ang mukha ng kanilang namatay na ina. Nathan! Sofia! Ang tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na ang lamig ng paghihiganti. Tanging ang init na lamang ng isang ina ang natira. Napaatras si Nathan habang si Sofia ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Hindi ikaw si Mommy. Sabi ni Daddy, patay na si Mommy. Ang bulong ni Nathan, ang kanyang maliit na kamao, ay nakakuyom sa sobrang takot at galit. Naramdaman ni Elena ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa pagkakahulog niya sa dagat. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Hinayaan ang kanyang mamahaling gown na madumihan. Anak, ako ito. Ako ang mommy ninyo. Naaalala ninyo ba ang kantang kinakanta ko sa inyo tuwing natatakot kayo sa kulog? Dahan-dahang kinanta ni Elena ang isang lumang hele. Ang boses niya ay basag ngunit puno ng pagmamahal. Habang naririnig ng mga bata ang pamilyar na himig, ang pader ng takot sa kanilang mga mata ay ont-unting gumuho. Si Sofia ang unang bumitaw at tumakbo patungo sa kanyang ina. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Elena. Mommy! Mommy! Ang hagulhol ng bata. Sumunod si Nathan. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng matinding pangungulila. Niyakap ni Elena ang kanyang mga anak nang napakahigpit. Tila ba kapag binitawan niya ang mga ito ay muli silang mawawala sa kanya. Ang pagkilala ng kanyang mga anak sa kabila ng lahat ng pagbabago. Matapos ang ilang oras, dinala ni Elena ang mga bata sa isang ligtas na bahay na inihanda niya. Ngunit habang natutulog na ang mga ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa presinto. Ang kanyang abogado ay may mahalagang balita. Madam Elena? Nagsalita na si Miranda. Sabi niya, ang lahat ng pekeng titulo at ang planong pagpapatapon sa inyo sa dagat ay may basbas ng isang tao mula sa itaas. Isang taong tinatawag nilang ang patron. At ayon kay Miranda, ang patron ay hindi natutuwa sa nangyari ngayong gabi. Naramdaman ni Elena ang pangingilabot sa kanyang balat. Ang patron.
Ang pangalang iyon ay pamilyar sa kanya mula sa mga lumang papeles ng kanyang ama bago ito namatay sa isang aksidente sa kalsada 10 taon na ang nakalilipas. Ang sabwatang ito ay hindi lamang tungkol sa yaman ng mga Montesillo. Ito ay tungkol sa isang madilim na lihim na matagal nang ibinaon sa lupa. Sa gitna ng gabi, habang pinagmamasdan ni Elena ang payapang pagtulog ng kanyang mga anak, napansin niya ang isang itim na sobrang iniiwan sa may bintana. Nang buksan niya ito, walang sulat sa loob, kundi isang tuyong bulaklak ng sampagwita, ang paboritong bulaklak ng kanyang yumaong ama, at isang maliit na bala na may nakaukit na letrang E. Ang loob ng kulungan ay malayo sa marangyang buhay na pinangarap ni Miranda. Ang amoy ng ihi, pawis at semento ay tila nanunuot sa kanyang balat na dati ay tanging mga mamahaling pabango lamang ang dinadapo. Nakaupo siya sa isang malamig na semento. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kuko ay basag-basag na dahil sa pilit na pagkamot sa pader sa tuwing inaatake siya ng takot. Nang bumukas ang rehas at pumasok si Elena, hindi agad nakakilos si Miranda. Tumingin siya sa babaeng nakatayo sa kanyang harap, si Elena, na mukhang reyna, habang siya ay mukhang basahan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Miranda. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Elena? Nandito ka ba para panoorin ang pagkabulok ko? Ang paos na tanong ni Miranda. Ang kanyang mga mata ay lumulubog na sa gitna ng kanyang namumutlang mukha. Nandito ako para sa katotohanan, Miranda. Ang sagot ni Elena, ang boses niya ay walang halong emosyon. Sino ang patron? Bakit kailangan niyang ipapatay ang tatay ko? 10 taon na ang nakalilipas. At bakit kayo ang ginamit niya para itapon ako sa dagat? Nanginig ang buong katawan ni Miranda nang marinig ang pangalang patron. Gumapang siya patungo sa paanan ni Elena at nakiusap ng may mga luhang puno ng dumi. Elena, pakiusap. Ilabas mo ako rito. Papatayin niya ako. Hindi lang si Renato ang may kasalanan. Si Renato ay sunod-sunuran lang sa kanyang ina at si Doña Consuelo ay alipin lamang ng patron. Sino siya, Miranda? Magsalita ka. Ang pagpilit ni Elena habang hinahawakan ng rehas ng mahigpit. Siya ay si General Santiago, ang matalik na kaibigan ng iyong ama. Ang taong itinuring mong pangalawang magulang. Ang bulong ni Miranda na tila natatakot na marinig ng mga pader. Nalaman ng tatay mo na ginagamit ni Santiago ang mga lupain ninyo para sa iligal na kalakalan ng mga armas. Pinatay niya ang tatay mo at nang malaman mong buhay pa ang ebidensya sa mga dokumentong itinago mo, iniutos niyang burahin ka rin sa mundo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding dagok sa kanyang dibdib. Si Tito Santiago, ang taong laging nagbibigay sa kanya ng pasalubong noong bata pa siya. Ang taong umiyak sa libing ng kanyang ama. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Ang buong buhay niya ay napapalibutan ng mga lobong nagpapanggap na tupa. Sa labas ng bilangguan, ang sandaling nagbigay ng liwanag sa madilim na araw na yon. Nakita ni Elena ang isang maliit na batang nagtitinda ng sampagita. Binili niya ang lahat ng bulaklak at dinala ito sa puntod ng kanyang ama matapos ang pagbisita sa kulungan. Doon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Tila ba sinasabi nitong tapusin na ang laban na siya mismo ang nagsimula. Ngunit ang katahimikan sa sementeryo ay mabilis na nabura. Habang naglalakad si Elena pabalik sa kanyang sasakyan, napansin niyang ang lahat ng kanyang mga bodyguard ay nakahandusay na sa lupa, walang malay. Isang itim na sasakyan ang humarang sa kanyang daan at mula roon ay lumabas ang mga lalaking nakamaskara. Ang patron ay hindi mahilig sa mga taong masyadong matanong, Elena. Ang boses ng isang lalaki mula sa loob ng sasakyan, isang boses na hindi na estranghero sa kanyang pandinig. Bago pa man makasigaw si Elena,
Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang batok at unat-unting nagdilim ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang laket ng kanyang ama na nalaglag sa damuhan, ang tanging alaala ng nakaraang pilit na kinukuha sa kanya. Hindi ko akalaing sa ganitong paraan tayo huling magkikita, Elena. Suot mo ang tagumpay habang suot ko ang sumpa ng aking mga kasalanan. Ang boses ni Renato ay parang isang kalansing ng kadena sa loob ng malamig na visiting room ng presinto. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang tindig ng isang makapangyarihang fan. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong lupa na nagkabitak-bitak dahil sa tindi ng pagsisisi. Sa kabilang dako ng makapal na salamin, nakaupo si Elena, tahimik, marangal, at may dalang kapayapaan na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Pagkatapos ng madugong operasyon ng NBI na nagligtas kay Elena mula sa kuko ni General Santiago, pinili niyang harapin ang lalaking naging dahilan ng kanyang unang kamatayan. Nais niyang makita ang huling piraso ng kanyang nakaraan bago niya ito tuluyang ibaon sa limot. Nandito ako para sa mga bata, Renato. Ang boses ni Elena ay malambot ngunit may pinalidad. Tinanong nila kung nasaan ang kanilang ama. Gusto kong malaman mo na sinabi ko sa kanila ang totoo, na nagkamali ka at kailangan mong pagbayaran ang iyong mga pagkakamali. Hindi kita ginawang halimaw sa paningin nila dahil ang galit ay lason na ayaw kong ipamana sa kanila. Nanginig ang mga labi ni Renato. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay na nakaposas. Sana ay itinuloy ko na lang ang pagiging abogado sa probinsya. Sana ay hindi ako naging gahaman sa kapangyarihan ni Mama at ng General. Elena, kung mayroon mang paraan para ibalik ang oras ay hindi bumabalik, Renato. Ang tanging meron tayo ay ang kasalukuyan. Putol ni Elena sa kanyang sinasabi. Ibinigay ko na sa mga awtoridad ang lahat ng dokumentong nakuha ko laban kay Santiago. Nadakip na rin si Doña Consuelo sa pagtatangka niyang tumakas palabas ng bansa. Ang pamilyang binuo ninyo sa dugo at kasinungalingan ay gumuho na. Ang naganap ng ilabas ni Elena ang isang pirasong papel mula sa kanyang bag. Idinikit niya ito sa salamin. Isa itong drawing ni Nathan at Sofia. Isang bahay, isang puno, at isang pamilyang magkakasama. Ngunit ang mukha ng ama ay malayo at tila isang anino na lamang. Ito ang huling alaala nila sa'yo, bulong ni Elena. Patawad, Renato, dahil ang kapatawarang hinihingi mo ay hindi ko maibibigay ng buo ngayon. Ngunit sisikapin kong huwag kang kapuotan para sa ikatahimikan ng aking kaluluwa. Tumulo ang mga luha ni Renato. Bumabasa sa kanyang kulay kahel na uniforme. Naramdaman niya ang matinding bigat ng bawat segundong pinalipas niyang kasama si Miranda at ang kanyang ambisyon, kapalit ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Hinawakan niya ang salamin. Tila pilit na inaabot ang kamay ni Elena na kailanman ay hindi na niya mahahawakan muli. Alagaan mo sila, Elena. Alagaan mo ang ating mga anak. Ang huling pakiusap ni Renato bago tumunog ang bakal na pinto. Hudyat na tapos na ang kanilang oras. Tumayo si Elena nang hindi lumilingon. Sa kanyang paglalakad, palabas ng madilim na pasilyo ng kulungan, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang bawat hakbang. Ang bawat yabag niya sa semento ay tila nagpapahiwatig ng paglaya mula sa isang bilangguang matagal na niyang kinalalagyan. Isang bilangguan ng puot at paghihiganti. Ngunit habang papunta siya sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng nara sa labas ng presinto. Si Mang Jose, ang mangingisdang nagligtas sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at ang kanyang damit ay may bakas ng sariwang dugo. Huwag silang kukunin sa akin. Kunin niyo na ang lahat. Ang yaman ko, ang buhay ko. Huwag lang ang aking mga anak. Ang boses ni Elena ay isang basag na dalangin
habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan patungo sa ligtas na bahay. Sa kanyang tabi, si Mang Jose ay mahigpit na nakahawak sa pintuan. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang duguang braso na kanyang tinamo sa pakikipagbuno sa mga tauhan ni Santiago. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap at ang bawat kanto ng kalsada ay tila isang bitag na nais siyang pigilan. Nang makarating sila sa tapat ng bahay, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa putok ng baril. Bukas ang pinto at ang mga ilaw ay patay sindi, tila isang babala ng panganib. Dahan-dahang pumasok si Elena, ang kanyang puso ay tila tumitigil sa bawat hakbang. Ang amoy ng pulbura ay nananatili sa hangin, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghampas ng kurtina sa bintana. "Nathan! Sofia!" ang sigaw ni Elena, ngunit tanging ang sarili niyang tinig ang bumabalik sa kanya. Sa loob ng isang silid, nakita niya ang isang anino, isang lalaking nakauniporme, ang huling tauhan ni Santiago na nagnanais na gamitin ang mga bata bilang huling baraha. Hawak niya ang isang maliit na sulo na tila nagbabantang susunugin ang lahat. Ngunit sa likod ng lalaki, sa loob ng isang lihim na kabinet na itinuro ni Elena, nataguan, narinig niya ang mahinang hikbi ni Sofia. Hindi na nag-isip si Elena. Lumapit siya sa lalaki ng walang takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pagmamahal. "Wala na ang iyong patron, Hector. Nadakip na si Santiago. Ang inyong imperyo ay naging abo na. Bakit mo pa kailangang dagdagan ang iyong mga kasalanan? Wala na akong pakialam. Sinira niyo ang buhay namin." Ang sigaw ng lalaki, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Elena. Isang determinasyong hindi kayang buwagin ng anumang sandata. Ang naganap nang lumabas si Nathan mula sa pinagtataguan at humarang sa harap ng kanyang kapatid. "Huwag mong sasaktan ang mommy ko!" ang sigaw ng bata. Ang tapang ni Nathan ay tila isang liwanag na tuluyang bumasag sa katinoan ng kalaban. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos ang mga operatiba ng pulis na nakasunod kay Elena. Isang mabilis na pagkilos, walang dugo, walang karahasan. Tanging ang tunog ng pagbagsak ng sulo sa sahig na agad na inapula ni Mang Jose. Nang tuluyan ng mailayo ang huling banta, napaluhod si Elena sa sahig. Niyakap niya sina Nathan at Sofia nang napakahigpit na tila ba nais niyang ipasok ang mga ito pabalik sa kanyang sinapupunan para sa kaligtasan. Ang amoy ng buhok ng kanyang mga anak, ang init ng kanilang mga maliliit na kamay. Ito ang tunay na tagumpay na hindi kayang pantayan ng anumang halaga ng Black Pearl Resort. "Ligtas na tayo mga anak. Wala nang mananakit sa inyo." Ang bulong ni Elena habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, hinuhugasan ang bawat hapdi ng 6 na buwang pagkakalayo. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Elena sa dalampasigan kung saan siya natagpuan ni Mang Jose. Ang dagat ay mahinahon na ngayon. Ang mga alon ay tila humihingi ng paumanhin sa lahat ng dinala nitong sakit. Kasama niya ang kanyang mga anak at si Mang Jose na ngayon ay itinituring na niyang tunay na ama. Kinuha ni Elena ang kanyang lumang wedding ring, ang huling simbolo ng kanyang pagkakatali kay Renato, at inihagis ito sa kailaliman. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagpapalaya. Ang dagat na pumatay sa dating Elena ay siya ring naging saksi sa pagsilang ng isang babaeng mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang mga alon ng dagat ay naging saksi sa pagbagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan. Ang sikat ng araw sa umagang ito sa dalampasigan ng Batangas ay tila mas malambot, mas masaya at puno ng bagong pag-asa. Wala na ang malamig na aura ni Madam Elara. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng payapang dagat ay si Elena.
Isang inang muling nabuo, isang anak na nahanap ang kanyang tunay na legacy. Ang lihim na kahon na ibinigay ni Mang Jose ay naglalaman pala ng mga journal ng kanyang ama. Doon nalaman ni Elena na bago pa man mamatay ang kanyang ama, inasahan na nito ang panganib. Ang liham ay hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian, kundi isang basbas. Elena, ang tunay na kayamanan ay hindi ang lupang ating tinatapakan, kundi ang dangal na hindi kailanman mabubura ng kahit anong bagyo. Kung binabasa mo ito, alam kong nahanap mo na ang iyong lakas. Si Nathan at Sofia ay masayang tumatakbo sa tabing dagat. Hinahabol ang bawat banayad na paghampas ng alon. Wala na ang takot sa kanilang mga mata, pinalitan na ito ng sigla at katiwasayan. Si Mang Jose at Aling Maria, na itinuturing na niyang mga tunay na magulang, ay nakaupo sa ilalim ng isang puno ng niyog, payapang pinagmamasdan ang mga bata. Tiningnan ni Elena ang isang maliit na balita sa kanyang telepono. Si Renato at Doña Consuelo ay nananatili sa loob ng bilangguan, habang si Miranda ay unti-unti nang nawawala sa katinoan dahil sa matinding karma. Ang dating marangyang buhay na kanilang pinag-agawan ay wala na. Tanging ang 4 na sulok ng selda ang nagsisilbing saksi sa kanilang pagsisisi. Natanong ni Elena ang sarili, patawad na ba? Sa loob ng 1 taon, natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Hindi na niya dala ang bigat ng galit. Ang pag-ibig na dati ay nagpabulag sa kanya ay pinalitan na ng isang uri ng pag-ibig na nagpapalaya, ang pag-ibig para sa kanyang mga anak at ang pagpapahalaga sa sariling dignidad. Lumapit si Nathan at iniabot ang isang magandang kabibe kay Elena. "Mommy, look! It's shining like your eyes." Ngumiti si Elena at niyakap ang kanyang anak. "Yes, Nathan. Just like this shell, we were tossed by the sea, but we came out stronger and more beautiful." Ang huling aral na iniwan ng kwento ni Elena para sa bawat nakikinig ay simple. Ang bawat daluyong sa buhay, gaano man ito kalakas, ay may layuning dalhin tayo sa pampang kung saan tayo tunay na kabilang. Ang hustisya ay maaaring mabagal, ngunit ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan para lumabas, gaya ng araw na laging sumisikat matapos ang pinakamahabang gabi. Dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa kanyang mga anak. Iniwan ang mga anino ng nakaraan sa likuran. Ang boses ng dagat ay hindi na isang banta, kundi isang matamis na awit ng tagumpay at paghilom.